O tissue, inilapag ni Ino ang isang kahon ng tissue sa harap ni Maria. Sakalang ito umupo sa kabilang dulo ng sofa na kinauupuan niya. Dahan-dahan lang ang iyak, Ria. Excuse me, it's Iya, not Ria. How many times do I have to remind you? Nainis sa tanong niya. O siya, Iya na kung Iya. So Iya, dahan-dahan ang iyak at baka lumuwa ang mga mata mo. Inartahan pa nito ang pagbanggit sa palakyaw niya. Kumuha siya ng tissue mula sa lalagyan. Sinangahan niya iyon, saka ibinato kay Ino. Nangiinis ka pa. Iyo ka talaga. Tila diring-diri na inilagay nito sa isang tabi ang tissue na ibinato niya. At hindi kita iniinis, pinapatawa kaya kita. Ba't mo ako pinapatawa? Nakakatawa ba nangyari, ha? Ikaw kaya ang isplitan ng jowa at ang ibigay na rason sa'yo ay makabagbagong damdamin The Magic is Gone. Tingnan ko lang kung matutuwa ka. Gigil na sikmat ni Iya. Kung sa bagay, nang nagdaang mga araw ay gigil siya sa lahat ng tao at bagay. Side effect siguro iyon ang paghiwalay nila ni Troy. Tuwing maaalala kasi niya ang rason ay binigay nito kaya ito naghiwalay ay umiinit ang ulo niya. The Magic is Gone? Ano bang relasyon nila? Harry Potter movie? Kaya napakahalaga na may magic. Parang mas scary pa niya kung nalaman niyang may iba itong nagugustuhan o kaya yung nagtututime ito. Kahit pa yata ang nakabuntis ito. Sa tingin niya ay mas malalim na rason ng mga iyon kaysa iyong nawala raw sa magic. Humingi ka kaya kay John Lloyd? Iyon ang sinabi niya rito bago niya ito nilayasan ng araw na nakipaghiwalay ito sa kanya. Nang makasakay siya sa taxi ay pinadalhan pa niya ito ng text message. If you don't need me in your life, the feeling is mutual. Iyon mismo nakalagay sa message niya. Gigil na gigil siya dahil pakiramdam niya ay napakababaw lang ng pagtingin iniukol nito sa kanya samantalang siya ay bigay todo sa pagmamahal dito. Nangangarap na siya ng kasal at nagbibilang na rin ng kung ilan ang magiging supling nila. Pagkatapos The Magic is Gone, ang ibabanat nito sa kanya. Wisit. Pero mas mabuti pa noon na nagagalit at nabubisit siya kaysa ngayon na nagsink-in na sa puso niya ang masakit na katotohanan. Nawala na si Troy sa buhay niya. Ng mga sandaling iyon ay gusto niyang maglupasay sa sakit na nararamdaman niya. Lagpas 2 linggo na silang naghiwalay ni Troy. Kahit paano ay nababawasan na ang sama ng loob niya sa mga crying session niya kasama mga girlfriend niya. Ngunit ang natira niyang sama ng loob ay kailangan niyang maiiyak kay Ino, kaya tinawagan niya ito. Unlike the true friend that he was by her side in an instant. Matagal na nilang nilinisan ng San Miguel, pero hindi sila nawala ng komunikasyon ni Ino. Lumipat ang pamilya nito sa Maynila mula na magkolehiyo ito. Na makagraduate siya ng high school ay sa Maynila na rin siya nag-aral at nag-transform. Naiya ang palayaw niyang Isay. Ang mga magulang niya ay sa Maynila na rin naninirahan dahil na destino na ang daddy niya sa head office ng pinapasukan nitong manufacturing firm. Umuwi na lang sila sa San Miguel para bumisita sa mga kamag-anak at tuwing may mahalagang okasyon, lalo na tuwing pista. Kaugalian na nila yon taon-taon. Information technology ang kinuha niyang kurso at kasalukuyan ni nagtatrabaho siya sa isang multinational computer firm. Doon niya nakilala si Troy kaya ngayon ay doble pasakit ang papasok niya roon araw-araw. Nahihirapan siyang magpigil ng damdamin lalo na tuwing makikita niya ito ay hindi niya matukoy kung ano ang gagawin niya rito. Kung susugurin niya ito ng yakap o sasampalin ng malakas. Mas okay naman na tawanan mo ng pinagsasabi ng gunggong na yun, di ba? Balik sa kanya ni Ino. The Magic is Gone? What a lame excuse. Para hindi siya lalaki. Tell me, bading ba siya? Hindi naman. Ano ka ba? Instinctive ang pagtatanggol niya rito. Saglit yatang nalimutan ng puso niya na hindi na ito kanya. Nang maalala niya iyon ay napahagulhol na naman siya. Tumigil ka nga riyan, para kang bakang kinakatay. Huwag mong iyakan ng ganyang isang taong hindi naman maituturing na kawalan sa'yo. Mababakas ang inis sa boses nito. Ewan ko sa'yo, tinawagan kita dahil kailangan ko ng dadami sa akin. Tapos ganyan ka. I hate you. Huh? Drama queen ka talaga. Lalo siyang nag-alboroto. Halika nga rito, sabi nito ngunit ito na ang umisod palapit sa kanya. Alam mo friend, hindi lang alam ng kulugong yun kung anong nawala sa kanya.
It's his loss, not yours. I mean, ngayon pa nga lang, receding hairline na siya. Paano pa kapag 30 plus na siya? Baka daig pa niya ang kabundukan ng benggit na kinakaingin. At ang abs ha? Naku naman, walang-wala kay Alger. As in, wala akong nakita. Sa lagay na yun nag-gym pa kamo siya. Sinong trainer niya? Dapat hampasin ng barbell. Yabang mo. Sinuntok niya ito sa tiyan. Kung sa bagay, may ipagyayabang ito. Matigas ang parteng sinuntok niya. At dahil ilang beses niya ito nakasama mag-swimming, ay alam niyang flat na flat din iyon. May sumisili pang pandesal sa tagiliran. At least, hindi ko kailangang pagkagustusan yan. Itinaas pa nito ang t-shirt na suot nito. Hayan, pagpistahan mo. Baka hindi ka pa nakakahawak ng ganyan dahil sa jowa mo. Naku, parang mamon. Sinikmuraan uli niya ito pero mahina lang sa pagkakataong iyon. Batid niyang pinapagaan lang nito ang loob niya. Come on friend, I'm just trying to make you realize how silly it is to cry over that guy. Hindi siya kawalan. I know that, pero syempre minahal ko siya. Umaasa ako, nangarap. But look what I got. Paano kung wala nang magmahal sa akin? Napasigok siya. Ingundod kaya kita sa isang platitong mani na pulutan natin. Sa lahat ng may pulutan, tayo parang hindi naman umiinom. Malalasing ba tayo sa Tanduay Ice at San Mig Apple? Kahit yata magpakalulod na ako sa mga yan, hindi ako tatamaan. Nakikiinom ka na lang, nagrereklamo ka pa. Hirit niya. Sa yan lang ang kaya kong inumin. Okay, then drink up. Kinuha nito ang boteng sumisimsiman niya kanina. Iniumang nito iyon sa labi niya. Lumagok naman siya. Matapos siyang painumin ay tinitigan siya nito. Mukhang tinamaan na siya dahil namumungay na mga mata niya sa ginawa nito. Itinatanong mo kung may magmamahal pa sa'yo. Sus, taong to. Oo naman, marami. Yang ganda mong yan. Hinampas niya ito sa mukha. Aray ha, reklamo nito habang sapo ang ilong. Ikaw na nga pinupuri, ikaw pang mapanakit. Inuuto ka mo. Hindi kita inuuto, promise. Ito ang itatak mo sa kokote mo. You deserve someone better than that wimp. And one of these days, that someone will come along and sweep off your feet. Kapag dumating na ang araw na yon, ay mahihiya ka pa sa sarili mo sa inaasta mo ngayon. You'll be asking yourself, why did I ever pine for such a loser? Sumandal si Iya sa dibdib nito. Noon niya nawari kung bakit sa kabila ng pagkakaroon niya ng maraming kaibigang babae, ay dito siya mas komportable maglabas ng sama ng loob niya. Aside from their long history as friends, he seemed to know exactly the right words to say. At kung magsalita ito ay parang totoong-totoo ang mga sinasabi nito. Hinagod-hagod nito ang mga braso niya at hinagka ng tutok ng ulo. Kaya tama ng drama ha. Alam mo naman na mahina ako sa ganito. Kung hindi nga lang kita kaibigan mula pa nung pareho tayong uhugin, hindi ko kakayanin ng papel ng pagtayo at taga-alo mo. Hindi ako pang MMK, no? Kaya nga swerte-swerte ko at kaibigan kita. Sinserong pahayag niya. Thanks, Ino, for being such a dear, sweet friend. Tama na't baka maiyak pa ako. Biro nito. Lalo niyang isiniksik ang sarili sa dibdib nito. She meant what she said. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya at naging kaibigan niya ito. Mabait, maalalahanin at malambing ito. Mabuti na rin siguro at nasa murang edad nila noon ay tumimo na sa isip nila ang paniniwala na mas mabuting maging magkaibigan lang sila dahil iyon ang mas tumatagal. Naalala pa niya sinumpaan nila sa lilim ng punong mangga. Ang taimtim na pangako na nagmamahalan sila pero bilang magkaibigan lang at hindi hihigit pa roon. They had only been kids when they made that promise but until now, she could still see the wisdom behind that promise. Tama si Tita Gracia. Mas madali maghanap ng jowa kaysa sa best friend. Feel na feel niya iyon tuwing kailangan niya ng matipunong mga balikat na iiyakan at maskuladong dibdib na masasandalan. Tissue pa? Iniumang sa kanya ni Ino ang kahon ng tissue. Umiling si Iya. Sa t-shirt mo na lang ako sisinga. Napangiti siya ng bahagya. She was feeling so much better already. Ew, bulalas nito pero hindi niya itinulak palayo. Sana wala kayo ni Helen sa date ng tawagan kita. Noon lang niya naisip na baka napanira na siya ng moment ang lalaki. Wala na kami ni Helen.
Napaangat ang ulo niya mula sa masarap na pagkakahimlay sa dibdib nito. Wala na? Di ba 2 months pa lang kayo? So? Kung sabagay, nagulat pa ako no. Kung magkapalit-palit ka nga ng girlfriend, para ka lang nag-aahit. Naman, you make it sound like I'm an ass. Bakit nga ba kasi? Ang prinsipyo ko kasi, if it doesn't feel right, bakit ka pa tatagalin? Sa ilang babae naging girlfriend mo, none of them felt right? Sad to say. Ang choosy? Hindi naman. Hindi ko palang siguro nakakasalubong yung para talaga sa akin. But I have a feeling that when I do met her, sparks will fly like fireworks. Nangyayari pa kaya yun? Oo naman, sure ako dun. Basta ikaw ang best man ha? Ugok, hindi ako mukhang lalaki. Lalaki ba dapat talaga? Basta kasama ka sa wedding entourage. Ikaw rin kapag ikinasal ako, kasama ka sa entourage. Iyon kung ikakasal pa nga ako. Enough already. Naglaps na yung grace period pero mag-emote. Inakbayan uli siya nito. Kalimutan mo na si Troy. He is so not worth it. And whenever you need me, I'll be there. Tatandaan ko yan, Michael Jackson. Sabi niya na ikinatawa nito. Iya did move on from the painful experience. At least, that's what she kept telling herself. Kahit paano'y nabawasan na ang tila pinong kurot sa dibdib niya tuwing makakasalubong niya si Troy. Kahit na nagkaroon dito ng bagong girlfriend at nakita niyang magkasama mga ito, ay hindi siya nakakulong sa cubicle ng banyo at umiiyak ng umiiyak. Para lang may paddle na humampas sa dibdib niya, pero kaya niyang sakit. Hindi niya yun ikamamatay. Inuulit-ulit na lang niyang parang mantra ang sinasabi sa kanya ni Ino that Troy was so not worth it. Nakatulong iyon ng malaki. Naging busy na si Ino ng mga sumunod na araw at linggo kaya hindi na nila na-update ang isa't isa sa mga nangyayari sa buhay nila. Hindi tuloy niya nabanggit dito sa pinag-a-applyan siya sa isang IT firm ng pinsan niya na nasa Singapore. In-interview siya via Skype at pinag-submit ng karagdagang requirements. Pagkalipas ng ilang linggo ay natanggap niya magandang balita. Hired na siya. All her requirements were ready so she just needed to tie up some loose ends and she could leave. Hindi nakadalo si Ino sa despedida party ni Iya na inihanda ng mga magulang niya. Nang idinaos kasi iyon ay nasa Cebu ito. Kasama ito sa grupo na namamahala sa pagpapatayo ng malaking resort hotel doon. Nag-chat na lang sila at nagpaalam sa isa't isa via webcam. Masyadong fast-paced ang buhay sa bansang pinagtatrabuhan niya. Halos hindi siya makagulapay. Habang naroon siya sa Singapore, ay binalita sa kanya ni Ino na palaki na ng palaki ang mga proyektong hinahawakan nito. Sobrang naging abala na rin ito, kaya sa paglipas ng mga buwan ay padalang na ng padalang ang komunikasyon nila, hanggang sa tuluyan na iyong nagputol. Taliwas sa sinabi ni Ino noon, hindi na uli siya na in love. Bukod sa masyado siyang abala ay parang iniiwasan din niya mangyari iyon. Palagi niyang sinasabi sa sarili na hindi pa siya handa. Hindi na niya namalayan ang 2 taon na ang lumipas mula nang mawalan di umano ng magic ang relasyon nila ni Troy. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa uli na magmahal. Tita Tina, pili ni Iya ng mabutang online ng Facebook ang babaeng itinuring niyang ina ni ang nanay ni Ino. Nag-set up sila ng video call at hindi niya napigilang mapasigaw sa tuwa sa harap ng webcam. Uy, ang ganda-ganda mo ngayon ah, sabi nito. Ibig pong sabihin, tsaka ako dati? Biro niya. Tagal-laga naman batang to, hindi pa rin nagbabago. Pulis ka pa rin kalokohan. Kayo rin po tita, hindi nagbabago. Parang ang lalo kayo bumata. Malakas na tawa naging tugon nito. Ikaw ang nagbago ng sobra. Beauty na beauty ka na ngayon. Hindi naman po masyado, medyo lang. Siya naman ang tumawa. Teka po, kamusta na si Ino? Aba, hindi pa kayo nagkakabalitaan? Hindi na nga po matagal na. Bising-bisihan din yata siya. Sinabi mo pa, kumpirma nito. Kung saan na siya pinapadala ng kumpanya nila At kung ganyang hindi pa kayo nagkakabalitaan, ay hindi mo pa siguro alam na may girlfriend siya. Parang excited sa pagbabalita sa kanya. Ano naman ho bago ron? Lagi namang may girlfriend si Ino ah. Ang bago, matagal na sila. Lagpas 1 taon na. Talaga? Namilog ang mga mata ni Iya. Para sa iba siguro ay hindi pa matagal ang lagpas 1 taon. Pero base sa track record ni Ino, katumbas na ng 1 dekada. Aba, mukhang seryoso na ah.
Mukha nga, kaya nga rin sabi sa sobrang busy si Ino, masyadong persigido sa trabaho. Gusto raw niyang may sariling bahay na siya kapag lumagay na siya sa tahimik. May balak na? Ibig sabihin, para nga. Nalungkot bigla si Iya sa ideya mag-aasawa ng best friend niya, pero mabilis din naman niyang pinalis iyon. Napakasama naman niyang kaibigan kung gano'n ang mararamdaman niya. Dapat nga'y matuwa siya para dito. May himala, pabirong bulalas niya. I didn't expect that he'd get that far, tita. Hay nako, Ria. Ay, Iya. Iya na pala. Ako man, akala ko rin hindi kayang magseryoso ng anak kong yun, na dahilan lang iyong hindi pa niya nakikita yung tadhana niya, kaya papalit-palit siya ng nobya. Pero ngayon, aba, mukhang totoo nga. I'm so happy for him, tita. Pinilit ni Iya na maging masigla kahit ang gusto talagang gawin ng puso niya ay magsuot ng itim na damit. Ako man, Iya, kitang-kita ko naman kay Ino na masaya siya. Maswerteng babae, komento niya. Tita, nakaliskisan niyo na ba? Isinama niya nung pista sa atin, sabi nito. Lalo siyang nalungkot. Seryoso na nga yata si babae si Ino. Minsan na hindi pa ito nagsasama ng nobya sa pista. Pasado ba sa kilatis? Tanong ni Iya. Pwede na rin, basta mahal siya ni Ino. Wala naman kami tutol ni Tito Dan mo. Mabuti pa siya, masaya ng love life. Iyon ang nasa isip ni Iya pagkatapos sila mag-chat ni Tita Tina. Nalungkot siya sa nalaman niya, pero normal lang siguro yon. Sa tinagal-tagal nilang magkaibigan ni Ino ay hindi niya nai-imagine na darating ang panahon na magkakaroon na ito ng pamilya. Kapag nangyari iyon ay malabo nang maging kagaya pa ng dating samahan nila. Well, masaya na rin para sa kanya. Alam niya ng kapasidad ni Ino na magmahal at kung gaano mukhang matagpuan nito ang babae para dito ay tiyak niyang masayang masaya ito. Hey girlfriend, is there a problem? Napatingin si Iya sa kakabukas lang na pinto ng tinitirahan niyang flat. Ang roommate niya na si Naomi ang naroon. Lumapit agad dito sa kanya. May bad news pa from home? Tanong nito na tila nag-aalala. Wala naman. Ba't parang masama ang balitang natanggap mo? Hindi, kachat ko lang yung mother nung best friend ko. Ino the hunk? Kubislap ang mga mata nito pagkabanggit sa pangalan ni Ino. Stop that! Natatawang sita niya rito. Nakita na nito si Ino sa litratong nasa cellphone at laptop niya. Ultimate hunk, iyon ang hatol nito. Kinansyawan pa siya nito. Gaano raw ba siya kahina o kaengot at hindi pa niya dinakma agad ang isang katakam-takam na lalaki gaya ni Ino, gayong abot kamay niya na to. He's yours for taking already, girl. Iyon ang sinabi nito sa kanya noon. Pinagtawanan din nito ang sumpaan nila ni Ino sa punong mangga pero iginiit niya na seryoso sila sa sumpaang iyon. Sa pagdaan din ng mga taon, sa paghaba at pagdami ng pinagsamahan nila, mas lumino sa kanya na tama lang natuparin nila ang pangakong binitawan nila kahit mga musmus pa lang sila noon. Their friendship was way too important to her to put it on the line by allowing herself to fall for Ino. Well, I'm just stating a fact. Hunk naman talaga siya. Anyway, what's the news? Gay siya? Nagladlad na? Sira ka talaga. Hindi. He's, well, committed. Oh, pumalatak ito. That is bad news. Hindi naman, mabuti nga eh. Akala ko kasi dati hindi may laban talagang lalaking yun. Hindi makastick to one eh. And you were kinda hoping that one day he would wake up and realize that the woman he's been looking for all his life is right under his nose. You and your wild imagination, sagot niya. It's not just my imagination that's wild. Humagikhik ito. That was so true. Halos sa buong panahon na nasa Singapore siya ay ito ang roommate niya. Mabait ito at matinong tao rin naman. Masyado nga lang itong darating pagdating sa pakipagrelasyon. Ito nga siguro ang masasabing female counterpart ni Ino. She couldn't and wouldn't stick to one guy. Masyado raw maraming isda sa karagatan at krimen na hindi nito natitikman mga yon. What if I ever get my hands on that Ino? He probably won't never and remember his name afterwards. Patuloy nito. That's so ew. Tama na nga. I don't want to imagine Ino that way. Humalakhak ito. Well, I mean it, girl. Git pa nito. Too bad in a relationship na pala siya. Lucky girl.
Yeah, so lucky na isa loob niya. O tita, iba ata ang aura mo ngayon. Puna ni Iya kay Tita Tina. Mula nang ibalita nito ang tungkol sa girlfriend ni Ino ay regular niya itong nakakapag-chat. Pero nung daang buwan ay nawala ito sa radar. Ang una nilang pag-chat ni Tita Tina ay nasundan ng ilang beses na lang pag-chat at pagpapalitan ng messages ni Ino. Nakita niya sa Facebook nito ang litrato nito kasama ang girlfriend nito. It was so obvious that her best friend was smitten with the girl. Maraming pictures sa mga ito nakuha sa iba't ibang lugar. In almost all of them, Ino was grinding like an idiot. Probaba raw na ganong hindi ang sumisinta ng tunay ang isang tao. Kinumpirma nito ang chika ng nanay nito na nagbabalak na itong lumagay sa tahimik. Hindi na nga siguro siya magugulat kung isang araw ay malaman na lang niya na ikakasal nito. Masayang masaya rin si Tita Tina para dito. Tuwing makakachat niya ito ay napakarami nitong kwento tungkol sa anak at sa magandang pinatutunguhan ng pag-iibigan nito at ng nobya nito. Pero iba ngayon, sa unang tingin pa lang sa mukha nito ay halatang may problema ito. Tita, what's wrong? Hindi na siya nag-atubiling mag-usisa. Si Ino. Ano nangyari sa kanya? Nababahalang tanong niya. Ayun, nagdadalamhati. Bakit? Nag-break kasi sila ni Claudine. Ha? Akala ko ba going strong sila? Akala ko rin. Pati siya, hindi nang akala. Pero, nagka-problema sila napakamot sa ulo ito. Para nag-aatubili kung sasabihin sa kanya kung ano naging problema. Alam ko naman na para na kayo magkapatid ni Ino kaya okay lang siguro na malaman mo. Hindi tinanggap ni Claudine ang marriage proposal ni Ino. Hindi niya tinanggap? Bakit? Hindi pa raw siya handa. Marami pa raw siyang gustong gawin sa buhay niya. Di kung ayaw niya magpakasal, di wag muna. Paano humantong sa hiwalayan? Ito rin kasing si Ino, parang sira. Nasaling siguro ang pride, binigyan ng ultimatum ang nobya. Di naghiwalay sila. Nahimasmasan siya later on. Sinubukan niyang makipagbalikan pero ayaw na ni Claudine. Hindi ko mismo kay Ino nakuha ang detalye. Nabanggit lang ng kaibigan niyang si Carlo. Tumangutang mo si Iya. Kilala niya si Carlo. Kasama ito ni Ino sa engineering firm na pinapasukan nito. Madalas siya makainuman ni Ino dito sa bahay. Siya nagkwento sa akin nung usisain ko. Si Ino, naku, walang masyadong sinasabi yun. Basta it didn't work out lang ang dahilang ibinibigay niya. Kailan pa sila nag-break? 1 buwan na rin halos. Sa loob ng panahong yun ay parang naging ibang tao si Ino. Ang layong-layo niya na sa dati. Miserable siya. Sobra. Ganyan siguro talaga tita. Tinamaan Pero makakamove on din siya. Si Ino pa. Sana nga. Awang-awa na ako sa kanya Ngayon ko lang nakita nagkaganto ang anak ko ngayon. Matagal pa sila nag-chat ni Tita Tina. Siguro ay dahil kailangan nito na mahihinga ng problema tungkol sa anak nito. Mukha kasing nahihirapang makarecover si Ino. Siguro ay dahil iyon ang unang beses nagmahal ito ng malalim. Sa trabaho raw nito ay tinutunton ang buong atensyon. Kung may libreng oras mang natitira dito ay ginugugol nito sa pag-iinom. Hindi naman sapat para masabing alcoholic ito, pero sapat para makita na mabigat ang dinadala nito. Gusto mong makita? Tanong ni Tita Tina. Lumayo ito ng bahagya sa webcam. Natanaw niya ang kaibigan. Nakaupo ito sa di kalayuan. Doon sa bar area ng bahay ng mga ito. Umiinom ito. Kanina ay naghayi ito sa kanya nang dumating ito at makita si Tita Tina nakachat siya. Nagpaalam din agad ito. Hayon at pag-iinom pa lang inaatupag. Ang laki ng ibinagsak ng katawan nito. Para itong nalantang gulay na hindi maintindihan. Ininda talaga nito ang paghihiwalay nito at ni Claudine. Teka, ikaw ba'y wala nang balak umuwi sa Pilipinas? Tanong ni Tita Tina. Naisip ko lang kasi baka kung nandito ka ay malibang naman ang kaibigan mo. Actually may naipon na akong vacation leave. Hindi ko pa kasi ginagamit ang mga yon. Ganun ba? Abay magbakasyon ka naman. Umuwi ka rito sa Pinas, sabi nito. Pag-iisipan ko po. Pero habang sinasabi niya iyon ay parang buo na ang pagpasya niya. Matagal na rin naman niyang pinaplanong umuwi. Ngayon ay may dagdag ng dahilan para umuwi pa siya. Huwag mong pag-isipan. Gawin mo na. Sigurado ako, miss na miss ka na ng mami at daddy mo. Sige na at baka matulungan mo naman ako rito kay Ino. Iuuntog ko ng ulo niyan sa pader at baka matauhan. Aniya, baka nga yun ang kailangan niya.
I'm so excited. Kahit hindi yun ang sabihin ni Naomi, ay alam niya iyon ni Iya. Sobrang halata naman kasi sa kilos, itsura at himig nito na ganun ang nararamdaman nito. Para itong asong gutom na nakakaamoy ng bulalo kung umasta. Kung bakit naman kasi sumabay-sabay pa ito sa pagbabakasyon niya. Nang araw na mapagpasyahan niya na umuwi ng Pilipinas, ay sinabi rin nito na balak nitong mag-leave para dumalo sa pamilya nito sa Pilipinas. Kung hindi ito na unang nagbanggit ng plano nito, ay iisipin niyang sinadya nito na sumabay sa kanya. Kung tutuusin, ay siya pa ang pwedeng masabihan ng gaya-gaya Puto Maya. Tuwang-tuwa ito nang malaman na magbabakasyon din siya. Hinintay na nito ang pag-alis niya para sabay na raw sila sa flight. Nasa probinsya mga magulang at kapatid nito at ayon dito, sa syudad muna ito titigil ng ilang araw. Sa isang kamag-anak daw muna tutuloy. Walang mapagsidla ng galak ng mga magulang nito nang salubungin siya ng mga ito sa airport. Nang hindi makontak ni Naomi ang kamag-anak na tinutukoy nito, ay inalok ito ng mommy niya na sa kanila na muna tumuloy. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Naomi ang alok na iyon. Hindi alam ni Ino na uuwi siya. Bala kasi niyang sorpresahin nito, kaya si Tita Tina lang ang sinabihan niya. Alam na nito na nasa Pilipinas na siya. Inimbitahan siya nito at ang mga magulang niya na maghapunan sa bahay ng mga ito. Ang kaso ay may seminar ang religious organization na kinabibilangan ng mga magulang niya, kaya hindi makakasama mga ito. Si Naomi lang ang pwede niyang isama at halatang na-excited ito. Nang makarating sila sa bahay ni Ino ay nakaramdam siya ng excitement. Ayaw lang niya yung pahalata kay Naomi. Gusto na niyang makita at makabanding uli si Ino. Tiniyak sa kanya ni Tita Tina na uuwi ito ng gabing iyon, kaya sigurado siya na magpakapakita sila. Pipindutin na dapat niya ang doorbell nang masinagan sila ng headlight na parating na sasakyan. Huminto iyon sa bahay. Iya? Bulalas na nagmamaneho niyon nang maibaba ang salamin sa driver's side. Naaninag niya ang mukha ng lalaki sa pamamagitan ng liwanag ng ilaw sa poste. Ino? Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ito, saka mabilis na lumapit sa kanya. Hindi naman siya nakapagpigil at mahigpit nito na iyakap. Ang sarap gawin yon, para siyang ibinalik sa panahon kung saan super duper close sila nito. Gumanti rin nito ng yakap at tila nalimutan na kung nasan sila. Saka lang niya naalala na si Naomi ang tumikim ng sobrang peke. Halata nagpapapansin. Napilitan siya na kumalas sa pagkahayakap kay Ino kahit gusto sana niyang tagalan pa iyon. Oo nga pala, may kasama ako. Friend ko at roommate sa Singapore, si Naomi. Naomi, my dearest friend in the whole wide world. Si Ino. What a pleasure to meet you. Ang killer smile agad ni Naomi ang pinalabas nito. So, you're the friend she kept talking about. I'm not surprised. Hinagod nito ang tingin ng lalaki. Nice to meet you too. Ganti ni Ino. Inabot nito ang nakalahad na kamay ni Naomi. Laking gulat ni Ian nang sa halip na makipagkamay lang dito si Naomi ay hinila pa nito si Ino upang makipagbeso. At dahil kilala na niya ang babae ay alam niyang hindi aksidente ang bahagyang pagdapo ng mga labi nito sa mga labi ng kaibigan. Always a consummate flirt, Naomi knew every trick in the book. Nais tuloy niyang sabunutan nito. Nice greeting, napangiti si Ino saka saglit na nakipagtitigan kay Naomi. Uy, nandyan na pala kayo. Humahangos na lumapit si Tita Tina sa kanila at pinagbuksan sila ng gate. Niyakap siya nito. Ang ganda-ganda mo talaga, Iya. Anito pagkatapos siyang ilayo ng bahagya para sipatin. Hindi ba, Ino? Oo naman, sagot nito. Tayo na sa loob. Habang naghahaponan sila ay pasimpleng pinagmamasdan ni Iya mga kilos ni Ino. Mukhang natuwa naman ito sa pagkikita nila pero halata rin na may pinagdaraanan nito. Ang layo ng itsura nito sa dating Ino na matagal niyang nakasama. Bukod sa pumayat ito ay kitang-kita ang kawalan nito ng sigla. Ang mga mata nito na dati ay buhay na buhay at tila nag-aapoy sa kasiglahan ay parang nasa kasagsagan ng malawakang blackout. Happy sa mukha nito, nanlalalim ang nangingitim na mga mata, kulang sa ahit at ewan kung kailan nito huling nagpagupit. Mumingiti at tumatawa naman ito pero hindi nakaligtas sa mga matalas niyang paningin ang pagiging pilit niyon. Oh, no, she's so not worth it. Gusto niya ibalik dito ang sinabi nito noon sa kanya. Gusto niyang akbayan nito, yakapin at aluin, at tiyakin na may iba pang mga babae na mas karapat dapat para dito.
Hindi pa man tapos ang hapunan ay nakadalawang beer na ito. Hindi ito ang dating ganun at paraan pala ng pasimpleng pagsulyap sa kanya ni Tita Tina ay nahinuhan niya na iyon na ang isa sa mga ipinag-aalala nito. Magiinom ka na naman ba anak? Tanong nito at ni Tito Dan, ang tatay ni Ino. Si tatay naman, nagbibir lang ako, nagiinom na agad? Sagot ni Ino. Mabuti sana kung titigil ka na sa 2 beer, kaso malamang na ang susunod dyan yung fundador na naman at… Please don't give me a grief. Malumanay pero may bahid na bangis ang pagkakasabi niyo ni Ino. Hindi yun nakalayo sa nagbababalang angil ng isang nakukonsuming pitbull. Anak, kami naman ang nanay mo Tay, please. Putol ni Ino. Napabuntong hininga na lang si Tito Dan. Nang sulyapan ni Iya si Tita Tina ay nakita niyang parang naiiyak ito. Iya, natutuwa ako na nandito ka na. Pero pasintabi muna. Masama ang pakiramdam ko. Naomi, nice meeting you. Excuse me. Tumayo na mula sa hapag ang lalaki, saka sila tinalikuran. Sandaling naghari ang katahimikan nang wala na ito. Nakita mo na? Biglang sabi ni Tita Tina. Ang laki ng ipinagbago niya, hindi ba? Gusto kong sabunutan ang Claudine na yun. Hindi ba niya nakikita na ginto na ang nasa kamay niya, tapos itinapon niya ng ganun-ganun na lang? Well, tita, some women are just too stupid. Hirit ni Naomi. Sinabi mo pa, sang-ayon ni Tita Tina kapag kwan ay bumaling ito sa kanya. Iya, baka matutulungan mo akong kaibigan mo. Anito, iyon nga rin mismo ang gusto niyang gawin, hindi nga lang niya alam kung paano. Susubukan ko po, iyon lang ang mapapangako niya. And if you don't succeed, maybe I can help. Bulong sa kanya ni Naomi, ngaling-ngaling sikuhin niya ito. Do you know what you should do first to help your friend? Tanong ni Naomi nang makauwi na sila. Be there for him. Itinirik nito ang mga mata nito. What? Balik niya dito. I can help. I'm very willing. I'm sure you are. Sarkastikong sagot niya. Sa totoo lang ay medyo napipi ko na siya rito. Bakit ba parang ayaw mo akong pagtulungin? Hindi kaya… Oh my, sinapon nito ang bibig. Saka nanlaki ang mga mata na parang gulat na gulat. Umamin ka, girl. You want him for yourself, right? Ew, hindi no? Denial queen. Hindi nga kasi, ano ba? Then, why won't you let me help? Natahimik siya. Tatapatin na ba niya to? Kabisado niya ang track record nito. She was the love them and leave them type. Anong sisay na makalimutan ni Ino ang ex nito kung masasaktan din lang uli ito kapag nagsawa na rito si Naomi? Come on girl, tell me. Nanghahamon na tinig ni Naomi. Because I'm afraid you'll just end up hurting him too. Mahirap mag-imbento ng dahilan kaya mas mabuting umamin na lang. Napailing ito. You really care for him a lot, don't you? Tanong nito. Oo naman, as a best friend of course. Don't sound so defensive. I believe you, sabi nito. And since you've been so honest with me, I'll do the same thing for you. Kahit nga yata sa second or third sight, but me, well, I know it when I see it. Ano ba sinasabi mo? Ang sinasabi ko tumingin ito sa kawalan saka kumrap-kurap. I think I've found the man of my dreams. Oh, come on. May bahid na hinampo ang anyo nito nang tumingin ito sa kanya. Sa maniwala ka o sa hindi, marunong din naman akong magmahal. That's why I can understand Ina so well. Pareho lang kami. We keep shopping around because we haven't found what we want to buy. Pero nakita mo naman siya. Nang matagpuan niya ang babaeng nagpatibok ng husto ng puso niya, he fell hard. Ganon din ako. And you're saying si Ino yun? Naman. Is it so impossible? Nun ko pa naman siya type, di ba? Seeing him in person only confirmed what I've been feeling. Naomi, pareho ko kayong kaibigan ni Ino, kaya wala akong itutulak kabigin sa inyo. Bullshit. Bulalas ni Naomi pero ngumiti rin ito ng agad. Pardon my language,
But I think I know where I stand. Mas marami na kayong pinagsamahan ni Ino, kaya sure ako kung sinong itutulak at kakabigin mo. And I get that. But the thing is, you don't have to choose. Humugot ito ng malalim na hininga. I like him. I really do. Mamatay man ako. Pasensya na. Mahirap paniwalaan na ganyan kakabilis mag-decide. Para sa isang kagaya mo, siguro, mahirap paniwalaan. But I've been around, Iya. I know men and I know how I respond to them. Iba to. But he has just been through a traumatic breakup. So aren't you glad I'm here to make sure he recovers? At itaga mo sa bato, girl. Kung meron mang makapagpapalimot sa kanya sa engot na babaeng hindi siya pinahalagahan, ako yun. I'll do my darned best to make him get over that woman who is not worth his grief anyway. Oh, ayaw mo pa nun? Dapat matuwa ka, di ba? Para na lang kung inaambisyon mo pala na sa'yo mapunta ang papel na yon. Nothing wrong with that. Just lay your cards on the table. Tell me to back off and I will. Sabi mo, the man of your dreams mo na siya. Pagkatapos, sasabihin ko lang na back off gagawin mo na? Pumalatak si Naomi. Diba, sabi nga, love is sacrifice. Handa ako magsikripisyo para sa ikaliligaya mo. Ano ba? Magseryoso ka naman. Sita niya rito. Seryoso ako. Baka ikaw nagjo-joke. So, do you want him for yourself or not? Magkaamin na. Nag-flash ang iba't ibang tagpo sa imahinasyon niya. Ang pakikinig niya sa mga kwento ni Tita Gresita, ang pagsasalaysay ni Ino sa nangyari sa pinsan nito, ang sumpaan nila sa ilalim ng punong mangga. I just want him to be happy, sabi niya. He'll be happy with me. I'll make sure of that. So, were you okay with this? What happens if he falls for you? Nasa Singapore ang trabaho mo at para namang nasa Pluto ang Singapore, no? Kung yan ngang nasa US ang special someone, nakakapag-igi pa rin. Yung nasa Singapore pa kaya? And if the time comes, when I have to choose between him and my job, it's no contest. Puso mangingibabaw. Puso? Really? Teka, ikaw ba talaga si Naomi? Hindi niya inakala iyon. Tumawa ito. It's just show that there are so many things you still don't know about me. Anito, kaya ko rin namang magmahal ng wagas, no? Hindi ko ma-imagine. Are we okay with this? Tanong ni Naomi. Go for it. Iyon ang alam ni Ian na dapat niyang sabihin. Dapat siguro siyang matuwa. If anyone could pull him out of his grief, it was Naomi. Hindi na niya tuloy maintindihan kung bakit may bahagi ng pagkatao niya ang tutol na tutol sa balak ng kaibigan niya. Let's play it by ear, sabi na lang niya. Napangiti ito. Fine with me. Gusto ko na magtampo, sabi ni Iya habang nanunulis ang nguso. Naroon siya sa kwarto ni Ino. Isa sa mga misyon niya sa pagbabakasyon ay ang subukang aliwin ito, pero paano niya magagawa yun kung parati itong tumatanggi tuwing yayayain niya itong lumabas? Minabuti niyang sugurin na ito sa bahay ng mga ito, na inaayuan ng ina nito para mahirapan na itong tumanggi. Si Tita Tina ang sumalubong sa kanya at pinatuloy na siya sa kwarto ni Ino. Kaulayo na naman ito si San Miguel nang madatnan niya. Nakakalita naman ito sa kama, nanonood ng ewan kung gaano kalumang palabas sa kibol at maya-maya nang lumalagok mula sa boteng hawak nito. Umupo siya sa gilid ng kama nito at walang pag-aalin lang kinuha mula rito ang bote, saka ay pinatong iyon sa dresser. Hindi pala gusto. Nagtatampo na talaga ako. Paghimutok pa niya. Akala ko pa naman na-miss mo ako sa pagkawala ko. Hindi naman pala. Uy, sorry naman, sabi ni Ino na tila nakokonsensya. Of course, na-miss kita. Husay mo magpakita ng pagkamis. Tuwing yayayain kita, pulos ka tanggi. Ilang page pa ang listahan mo ng dahilan para hindi mo ako masamahan. Teka, inamoy-amoy niya ang sarili, partikular na ang kanyang kilikili. Hindi naman ako binibio. Nagbuga siya ng hininga sa palad niya. Wala rin akong bad breath. And FYI, hindi ako inaalipunga, binuni o kinuto habang nasa Singapore ako. So what seems to be the problem? Boring na ba ako?
Hindi no, ano ka ba? Hinaplos nito ang buhok nito. Malamang na kanina'y sinuklay nito iyon ng mga daliri dahil tirik-tirik iyon. You just caught me at a bad time. Dahil kay Claudine? I'm sure updated ka sa pangyayari. Kilala ko naman si nanay eh. Walang binatbat sa kanya ang ANC channel kahit nga siguro ang CNN o BBC. Updated na updated, sagot niya. At nako Ino, para namang hindi ako nanggaling sa ganyan. Alam ko na masakit. Alam ko na parang ayaw mo nang gumalaw o kahit huminga man lang dahil nakakawalang ganang mabuhay. Pero hindi naman pwede ang ganon. I hate being miserable and I'm sure you do too. The thing is, for you to stop being miserable, you need to do the very thing that you have been trying to avoid. And that is, you have to start living again. O kaya, kahit magkunwari ka lang na buhay, eventually makukumbinsi mo rin ang sarili mo na may buhay pa after Claudine. What's wrong with me, Iya? Tanong nito pagkatapos ng matagal-tagal na pananahimik. Inabot nito ang bote na inilayo niya rito kani-kanina lang. Sinaid nito ang lampas na kalahati na laman niyon na isang tunggaan. I mean, why won't she marry me? Hindi ba niya alam na siya lang ang inaloko ng ganon? Nothing's wrong with you. Para namang hindi mo alam yun. Hindi pa lang siguro siya handa. O kaya ay hindi kayo magkakatugma. But believe me, there's someone out there for you. Like who? Sumulpot sa diwa niya si Naomi. Napangiwi tuloy siya. No, she didn't want Naomi to get her claws on him. Nakakagulat ang igting ng pagtutol ng kalooban niya pero naisip niya na kilala kasi niya si Naomi pagdating sa pakikipagrelasyon. Kahit ano pa ang press release nito tungkol sa kakayahan nitong magmahal ng wagas, ay saksi pa rin siya sa lagim na kayang ihasik nito. Ino was in a vulnerable state at the moment. And what he needed was tender loving care. Hindi ang ihagis ito sa buwarte at hayaan ang pagpistahan yun. Kahit gaano pa kaganda at kahusay ang magpaibig ng buwatre, like so many women, ito talaga ang sarap batukan. Akala mo teenager na nabasted for the first time? Sabi na lang niya. Well, this is a first for me. First time I've ever felt something here. Itinuro nito ang tapat ng puso nito. Ang corny mo? Ginugulo-gulo niya ang buhok nito. Ouch! Nagkunwari siyang nasaktan. Kailan ka ba huling naligo, ha? Ang tigas na ng buhok mo. Nasa lubsob ata ako. At ang amoy mo? Grabe! Bumahin siya kunwari. Hindi ako mabantot, sabi nito. Kahit amoyin mo pa ang kilikili ko. Sukat na hinila siya nito at isiniksik ng mukha niya sa bahaging sinabi nito. Yuck! Panay ang palag niya at tili siya ng tili habang pilit na iniiwas sa mukha niya sa kilikili nito. Kiniliti nito iyon para makagante. Bata pa sila ay madalas na sila magkilitian kaya alam na alam niya kung saan ito susundutin. Ilang ulit ito napaigtad bago nito nahuli ang mga kamay niya. Parang hindi na siya makawala ay kumilos ito para daganan siya. Her breath was knocked out of her. Pero iyon ay hindi lang dahil sa pagdagan nito, kundi dahil sa kilitim biglang gumapag sa kanya nang mapagtanto niya kung gaano kalapit ang mukha nito sa mukha niya. Amoy beer ang hininga nito pero hindi masagwa ang dating niyon. Nanatili pa rin presko ang amoy niyon sa kabila ng mga amoy na serbesa. Pakiramdam din niya ay tumakbo siya sa marathon dahil siguro sa paghaharutan nila kaya napakabilis ng sasal ng dibdib niya. Pero bakit parang mas bumilis pa iyon nang mapatitig siya rito? Oy, kaibigan mo yan, paalala niya ng isip. Umalis ka nga, ang bigat mo kaya? Itinulak niya ito. Tila bigla itong natigilan pagkatapos ay mabilis itong bumangon mula sa pagkakadagan sa kanya. Aray ko! Nabalian ako ata ng gulugod. Biro niya. Hindi agad ito nag-react sa halip ay napayoko ito at paulit-ulit na humugot ng malalim na hininga. Maya-maya ay nahimasmasan na rin ito. Masakit ba talaga? Nag-aalalang tanong nito. San ba? Dito? Hinawakan nito ang tagiliran niya. Napaigtad siya. Hindi, kiliti zone ang bahaging iyon ng katawan niya kaya nakakatuwang para siyang nakikiliti sa ginawa nito. May sayad ka na ata babae. Gotcha, bulalas niya.
Ikaw talaga. Pabagsak na humiga ito sa kama, saka itinakip ang palad sa mukha nito. Nakasandot boxer shorts lang ito. Mukhang hindi naman ito napabayaan ng katawan kahit namimighati ito. Mababakas pa rin ang six-packs abs nito dahil sa fit na sando nito. His thighs look as muscular as ever. Mas maskulado pa nga yata mga iyon ngayon. Kung sa bagay, hindi nga ba ilang buwan pa lang nakakalipas mula nang sumali raw ito sa triathlon na regular na ginaganap sa Kamsur. Dapat lang na nasa kondisyon ng katawan ng mga sumasali roon. Hindi na bago sa kanya ang matunghayan ng physique nito na hindi kahiya-hiya kahit ipaskil sa higanteng billboard. Kaya bakit parang nanuyo yung lalamunan niya nang mapasmagwas na niya iyon? Sa katunayan ay tumatagal pa kaysa sa normal ang pagtunghay niya sa lalaki. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ay nako, tama na muna ang pagmumukmok. I mean, nandito ang best friend mo in the whole wild world. Ang tagal na natin hindi nagkita, tapos hindi mo man lang ako sasamahan habang nandito ako. Litanya nito. Inalis nito ang mga palad mula sa pagtatakip sa mukha nito, saka bumangon. Inakbayan siya nito. You're right, sang-ayon nito. Pasensya ka na. So, what would you like to do? Where do you wanna go? Balak niyang iyain ito na samahan siyang kumain sa alinmang bagong kainan sa syudad. Pero sa tingin niya ay pagod ito. Isa pa, nakainom na rin ito at ayaw niyang palabas-labas itong malasing. How about if we hang out here for now? Mungkahin niya. Dito? Okay lang sa'yo? As if hindi natin madalas gawin yun noon. Natawa to. Kung sa bagay. Pero dun tayo sa ibaba. Para kasing nailang siya sa silang dalawa lang sa kwarto. Iyon ang bago. Kahit minsan ay hindi siya nakakaramdam ng ganoong dati, ay hindi pa rin siya sanay. Kahit ang mga magulang nito pati ang mga magulang niya ay hindi binibigyan ng mali siya ang pagsasama nila sa isang silid. Bakit doon? Halata nagtataka ito. Baka tulugan mo ako kung dito tayo. Pagdadahilan niya. Ayan lang ang kama oh. Ang daling humiga at humilik kaya. Kung sa bagay, sige, dun tayo sa den. Pero okay lang ba kung mag-shower muna ako? Pakiramdam ko, baho ko na eh. Hindi mo lang pakiramdam yon, nakangiting sabi niya. Sige, mauna na nga ako. Maghilod ka maigi. Bigla niyang na-imagine na nakasahod ito sa dutsa. Walang saplot habang dumadaloy sa katawan nito ang tubig. Hinahaplos niyo nang nag-iigting ang mga kalamnan nito, pababa at papunta sa... Sira ulo ka talaga, Maria. Halos tumakbo na siya palabas ng kwarto na biglang naging pagkaliit-liit sa pakiramdam niya. Natuwa si Tita Tina nang sabihin ni Iya rito na mag-hangout muna sila ni Ino sa den. Agad siyang tinulungan nito na maglabas ng beer, juice at mga pika-pika. Saka ito nagpaalam na manood muna sila ng TV. Nasa climax na raw ang paboritong teleserye nito kaya nagmamadali na ito nagtungo sa kwarto. Dumating naman si Tito Dan ilang sandali pagkatapos siyang iwanan ni Tita Tina. Nagkwentuhan sila sandali. Saka ito nagpasintabi na sisilipin muna ang asawa. Nakasalubong yata nito si Ino sa hagdan dahil narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Niyayaya pa ni Ino si Tito Dan na makijoin sa kanila pero tumanggi ito. Maya-maya pa ay dumating na sa dan si Ino. Fresh na fresh ang dating nito. Para yata itong sariwang prutas na masarap pitasin. Ano? Hiyaw ni Iya sa isip niya. Bakit parang kanina pa siyang pinaglalaroan ng maligno? Hindi ka naman pala dumadam at kahit mabasa ka, you should take a bath more often. Gumagwapo ka ng isang paligo. Pagpuri niya dito. Para namang hindi mo alam na dati na akong gwapo. Ganti nito. Sang-ayon siya roon. At oo, noon pa niya alam iyon. Pero noon ay wala lang iyon. Kagaya yata niya ng isang taong nakatira sa lugar na nakapaganda sa tanawin. Dahil palagi niyang nakikita ang tanawing iyon ay hindi na iyon bago sa kanya. Hindi na niya na-appreciate. Samantalang ang ibang tao na minsan lang nakita ang tanawing iyon ay manghang-mangha at bihagganing baghani. Kagaya na lamang ni Naomi. Sinundan niya ng tingin ng lalaki na magtungo ito sa rack na kinapapatungan ng steer system.
puting t-shirt at tokong short ang suot nito. Pero parang nakakikinikinita pa rin niya sa diwa niya ang itsura nito kanina na nakasando at boxer shorts lang. Inabot niya ang bote ng beer na kanina pa niyang binubuksan, saka lumagok doon. Baka sakaling maidaboy ng malamig na serbesa ang malino nagtitrip yata sa kanyang sapian. Maya't maya siyang lumalagok hanggang sa halos makadalawang bote na siya. Inabot ito ng kamay niyang may tanga ng bote para pigilan muli ang pagdadala niyo ng bibig niya. Ako ba may problema o ikaw? Biro nito. Nakakarami ka na. Don't tell me naging alcoholic ka na. Oo nga naman, halos 2 bote na agad na itumba niya, gayong hindi naman talaga siya malakas uminom. 2 bote ang kadalasang limit niya bago mag-iba ang takbo ng isip niya. Ang kaso, bago pa man niya simulan ang pag-inom ay iba na yata talaga ang takbo niyon. Is there something you're not telling me? Seryosong tanong nito na nakatitig sa kanya. Wala. Natural siya dahil pakiramdam niya ay parang mayroon talagang bumabagabag sa kanya. Oh come on, saan ka pa ba maglilihim? Giit nito. Wala nga talaga. Baka may problema ka kaya ka biglang nagbakasyon. And here I am, acting so insensitive. Iyon ang isang bagay na gustong-gusto niya rito. Napaka-caring nito. Okay lang ako at kaya ako nagbakasyon dito ay dahil gusto ko lang. Miss ko ng Pilipinas pati na kayong mga naiwan ko rito. I've missed you too, friend. Nito na hawak pa rin ang kamay niya. May init na tumagos sa dibdib niya dahil sa sinabi nito at dahil sa pagkukulong ng kamay niya sa kamay nito. Gusto niyang paniwalaan na iyon dahil ang dating init na darama niya kapag magkasama sila noon. Teka, si Troy ba? Napalitan mo na sa puso mo? Tanong nito. Umiling siya. Pero hindi dahil sa mahal ko pa siya. Maagap na paglilinaw niya. Wala pa lang akong nakikita na ipapalit. Ha? Halatang duda ito. Oo nga, erase na siya sa puso ko na hindi ko na nga naiisip eh. Kung totoo iyon, dapat may kapalit na rin siya. Alam mo, I think you're just fooling yourself into thinking you're over him. Says who? Ganti niya. Ano ka ba? Ilang taon na kaya kaming wala nung tao? May time limit ba ang pagmamahal? Wala. Pero ang kalokohan, meron at lagpas-lagpasan na yung training ko noon. Ewan ko lang ha, nakita ko kaya kung paano mo siya iniyakan noon. Now that I've been through the same experience, I can empathize. Mas naiintindihan ko na rin yung nararamdaman mo noon. Inaamin ko na naramdaman ko nga na masaktan, but that is so over. Hanggat hindi ka nagmamahal uli, you can say that for sure. Ewan ko sa'yo, inuman na nga lang tayo. Inabot niya ang bote sa kamuling tinungga iyon. Hindi na nakakagulat na medyo umiikot na ang paningin niya. Alam mo, gwapo ka nga pala talaga, lalo kapag tipsy ako. Mas madaldal na rin siya. Tumawa ito. Kailangan pa pala kitang lasingin para maging gwapo ako sa tingin mo. Thanks ha. Joke lang, gwapo ka talaga. Kaya huwag ka mag-alala. May nahahanap ka rin agad na kapalit ni Claudine na yun. Si Naomi nga, nakagat niya ang ibabang labi. Bakit ba nabanggit niya si Naomi? What about Naomi? Usisaan nito na tila interesado. Wala. Sama mo naman, nambibitin ka. O siya, si Naomi yata type ka. Interesting. Ngumiti ito. Interested ka? Ikaw na rin naman ang nagsabi na kalimutan ko na si Claudine, hindi ba? Oo nga naman. Hindi niya maiwasang sumimangot. Me and my big mouth. Bakit parang bad trip ka? Hindi ang saya ko nga sobra. Tinitigan siya nito. Huwag mo nga akong titigan. Tinakpan niya ng kamay niya mga mata nito. Nailang kasi siya. Anong masama na tingnan kita? Pinalis nito ang kamay niya. Nakakatawa ka palang pagmasdan kapag tipsy ka na. Funny how I never noticed before. Hindi ako tipsy at huwag mo akong pagtitripan. Ino couldn't help smiling at sa pagngiti niyang iyon, pakiramdam niya ay nabatak ang facial muscles niyang matagal na ring hindi nagagamit sa pagngiti.
He had been down in the dumps ever since Claudine turned him down. Iyon nga siguro ang hirap sa na-in-love sa unang pagkakataon. Masakit iyon at dahil hindi pa siya sanay sa sobrang sakit ay iniinda niya. Marami ang nagpayo sa kanya na huwag na niyang dibdibin iyon, as if ganun iyon kadaling gawin. Pero ngayon, sa sandaling pagkakasama nila ni Iya ay nagawa na agad siyang pangitiin ito. He had missed her. Noon lang niya na-realize kung gaano siya nangungulila rito at laking pasasalamat niya na naroroon nito ngayong may pinagdaraanan siya. Her presence was like a soothing balm to his mangled heart. At ano ibig sabihin nito? Interesado ka na sa Naomi? The image of the woman flashed through his mind. She was not bad looking, pero ang mas magpatawa sa kanya ay ang reaksyon ni Iya. She seemed annoyed. Hindi niya alam kung bakit pero parang ikinatutuwa niya iyon. His friend looked kinda different. Hindi niya alam kung dahil lang iyon sa tagal nilang hindi magkasama. Nakikita naman niya ito dati pero sa webcam lang. Iba pa rin yun sa personal. Pero ang hindi nag-iba ay ang pagiging panatag ng loob niya rito. Kapag ito ang kausap niya ay hindi niya nararamdaman na kailangan niya magpanggap dahil natitiyak niya na tanggap siya nito kahit ano pa siya. That was a very precious thing they shared that he had never been able to share with anyone else. Namumungay na mga mata nito, tanda na tinamaan nito ng iniinom na alak. May problema ba to? The thought made him want to pull her close and comfort her, and the idea of doing that suddenly made him feel warm. Epekto ba yun, Tambir? Tell me more about Naomi, sabi niya para maalis ang pansin niya sa nararamdaman niya. Nanulis sa mga nguso nito. She's nice. Bakit labas yata sa ilong? Tanong niya. Hindi kaibigan ko yun. Roommate ko nga at nice talaga siya. But there's no but. Interested ka nga? Usisa nito. Nagkibit balikat siya bilang tugon. Ito naman ay muling lumagok mula sa bote. Alam mo, mukhang nakakarami ka na. Ang mabuti pa siguro ay dito ka na matulog. Sabi niya. No, I can manage. Tanggi nito. Tumingin ito sa wristwatch nito. Kumunot-kunot pa ang noon nito na tila nahihirapang mag-focus sa pagtingin sa oras. Look at the time. Bulalas nito. Nakita mo ba? Natawa siya. Parang hindi naman ito mabasa ang oras. Oo kaya. Aber, anong oras? It's... Muli nito sinipat ang orasan nito at saka kumurap-kurap pa. Menos muning parang kuting, sabi nito. Napahalakak siya. Hay nako, hindi mo na makita ng matino ang mga numero sa relo mo. Come on, let's go to bed. Ino, hindi na. Parang nabalisa ito na hindi niya mawari. I insist, halika na. Lagi naman nakahanda yung guest room eh. Inilahad niya ang kamay niya sa harap nito. Inabot nito iyon pero nang tumayo ito ay muli rin itong napaupo. Wait lang, anito na tila nag-iipon ng enerhiya kapag kuha nito tumayo uli ito. He was ready to catch her if she fell. Inaasahan na kasi niya yon. Base pa lang sa itsura nito ay alam na alam niyang mahihirapan nito magbalanse. Hindi na rin nito humirit nang basta na lang niya ito pagkuhoin. Napailing siya nang makita niyang parang nakakatulog na ito habang nakahimlay ang ulo sa dibdib niya. He liked the feeling of having her in his arms, he had to admit. Oh, ano nangyari? Tanong ng nanay niya nang makasalubong niya ito. Naparami ng inom na eh, paliwanag niya. Naku, batang yan. O sige, ituloy mo na dun sa guest room. Anito, susunod ako para mapunasan siya. Dinala na nga niya ito sa kwarto. Tulog na ito nang ibaba niya ito sa kama. Ilang sandali na parang hindi niya magawang alisin ang tingin niya rito. She looked the same and yet she seemed so different. Para itong isang lumang tanawing nakagawian na niyang tingnan pero bigla ay na-discovering may bago roon. Sapat para maantig ang interes niya. Suddenly, he was so glad she had decided to come here for a vacation. Iyon nga lang, nalungkot siya nang naisip niyang nagbabakasyon lang ito at aalis din uli. He had missed having her in his life.
He missed having someone to talk to, someone to share so many things with. Kaya nga yata na in love siya kay Claudine ay dahil sa lahat ng babae na kilala niya ay dito siya naging komportable. Hindi yun kagaya ng pagkukomportable niya kay Iya, but close enough. Nasaan ako? Mukhang naalimpungatan nito, dumilat ito saka lumingalinga pa. Nasa guest room, go to sleep. Banayad niyang itinulak ang balikat nito na magtangka itong bumangon. Madali naman niya itong naipahinuhod. His hands gently caressed her shoulders. He wanted to believe that it was so pacify her. Pero may kakaibang kasiyahan ding dulot sa kanya ang paghaplos niya sa mga iyon. Her skin was incredibly smooth. Dati na itong maputi at makinis pero mas kapansin-pansin niyon ngayon. Mas marunong na rin yata itong mag-ayos dahil tila ilang paligo ang iginanda nito. Pruweba niyon ang pagkawili niya ng pagmasdan nito. Funny how he had never thought of her as being pretty or even plain. Hindi naman kasi mahalaga sa kanya ang anyo nito noon. Baliwala yun sa dalawa dahil ang mahalaga naman ay ang pagkataon niya. Ngayon lang siya nagkagaroon ng pagkakataon na makilatis ang itsura nito. And he found it puzzling that she was still unattached. He also felt kinda glad. Oh, ayos na ba siya? Tanong ng kanya nanay. Kung hindi pa ito pumasok sa kwarto, ay hindi niya alam kung gaano at paano niya katagal tititigan si Iya. Oh, Iya, asikasuhin mo yung kaibigan mo. Susog kay Iya ng mommy niya. Naroon sila sa isang resort kung saan idinaos ang party na inihanda ng kanyang mga magulang para sa kanyang pagdating. Mga malalapit na kaibigan at kamag-anak nilang imbitado. Kasama syempre si Ino. Naroon din si Naomi na kanina pa niyang hindi nakikita mula na magsabi ito na magbibihis lang ng panligo. Ino, huwag ka mahihiya ha. Kain lang na kain, sabi ng mami niya. Ikaw na bahala sa kanya anak at kakausapin ko na muna sina tita Tina mo. Baling nito sa kanya. Naku, may signos na ang pagkagunaw ng mundo kapag nahiya ang isang to. Anya. Oo nga tita, huwag niyo na akong alalahanin. Ang pagkain ng alalahanin niyo dahil nanganganib sa akin. Ganti ni Ino. Tumawang mami niya saka sila iniwan. At home na talaga sa kanila si Ino at siya man ay ganun din sa pamilya nito. Kung sila nga siguro magkakatuluyan ay hindi na sila mahihirapang makitungo sa angkan ng bawat isa. She used to shudder at the thought. Naalibadbaran siya pero pagkakataong iyon ay gusto pa niyang mapangiti. Biglang naging madali para sa kanya na imaginein na ang kasama nila ang mag-anak nila sa sulo-salo ng pamilya nila at nag-e-enjoy silang lahat. Tikilan mo yan, saway ng isip niya. Oh, idagdag mo to. Isang malaking hiwa ng morcon ang inilagay niya sa plato nito. Baka mag-hyperventilate si mami kapag nakitang hindi ka kumakain. Baka naman na-impatyon na ako niyan, sabi nito. Ikaw pa, malaking bodega mo. Hinimas pa ni auntie nito. Bahagya siya na baghan sa ginawa nito. Paano kasi parang napakatigas ng bodegang nakapa niya. Panay ang lagay niya ng pagkain sa plato nito hanggang sa nag-uumapaw na iyon. Eh ikaw, anong kakainin mo? Inunang mo panlagyan yun sa akin? Tanong nito. Ito naman ang kumuha ng putahe at nagsalin niyon sa plato niya. Ang sweet niyo naman. Kailan ba ang kasal ha? Kansyaw ng isang pinsan niyang intrigera. Mamaya siguro, free ka ba? Aatan ka ha? Pagsakay naman ni Ino. Ang dalawang to, para kayong showbiz. Pinandilata niya ang pinsan niya. Eh kung ibuhos ko sa'yo itong laman ng soup bowl ko. Eh ba't ka nagbablush? Ganti nito, napatda siya. Diyata't ganun nga nangyari sa kanya. Hindi man nakikita ni Iya ang itsura niya, ay ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Bakit nga ba siya nagbablush? Hindi no, dala lang niya ng init. Ang init kaya rito. Katwiran niya. Okay, fine, whatever. Ngingiti-ngiting sagot ng pinsan niya. Kumuha ito ng markon saka sila iniwan na. Pero bago iyon ay tinapon muna sila ng kalokohan ng tingin. Ikaw talaga, hindi ka na nasanay, sabi ni Ino nang makalayo na ito. Sa tagal na tayong tinutokso sa isa't isa, ngayon ka pa magre-react ng ganyan. Oo nga naman,
Dati kulang siya at hindi niya pinapatulan ng pag-iintriga sa kanila. Pero ngayon, todo ang pagdi-deny niya. Kasi naman guilty ka. Kasi naman, tanggapin mo na lang ang katotohanan na cute tayo tingnan. Biro ni Ino. Kaya hindi sila makakatiis na huwag tayong kantsawan. Hirap maging cute. Parang hindi mo na alam yun ah. Natawa siya. Sabi ko nga, nakiride na lang siya sa sinabi nito, pero may bahagi ng pagkatao niya na gusto manghinayang. At anong panghihinayangan mo, Aber, na hindi kayo ni Ino? Oy, umayos-ayos ka, hindi mo siya type. Hello over there, narinig nilang sabi ng isang tinig na nakatawag ng pansin nila. Lala, usal ni Ino nang bumaling ito sa may-ari ng tinig. Si Naomi iyon. Mukhang determinado talaga ito na kuhain ng interes ni Ino. At isa sa mga sandata nito ay ang panliligo nito na sa palagay niya ay dapat iban sa pampublikong lugar. 2 piece iyong naturingan pero parang 1/4 piece na lang kung susumain ang telang ginamit niya. Mga pribadong parte lang kasi ng katawan ni Naomi ang ikinukubli ng kapiranggot na swimsuit. Kaunting alog lang ay posibleng tumambad sa madla ang hindi dapat ipinapakita ng kung sino-sino lang. Naglakad ito palapit sa kanila na animoy rumarampa sa isang fashion show. At siya sa kaliwa, hagis sa kanan ng balakang nito. Nakastileto pa man din ito kaya para talaga ito nagbumodelo. Laway mo, tumutulo. Kantsaw niya kay Ino na parang naturbulani. Naiinis siya sa dahilang hindi niya maarok. Parang biglang gusto niyang sakluban ng sako si Naomi o hindi kaya itulak ito sa isang mga pool na naroroon. Excuse me, hindi no? Kung may pinupunasan nito ang gilid ng bibig nito. Sige, enjoy ha. Aniya, sa kanya binirahan ng pag-alis. Nakakailang hakbang pa lang siya ay hindi na siya nakatiis. Nilingon niya si Ino. Nakalapit na rito si Naomi at nakalingkis na mga kamay nito sa braso ni Ino. At ang bruhong kaibigan niya, aba, mukhang aliw na aliw. Double leche sa loob-loob niya. Pero sinita rin niya ang sarili. Dapat nga siya matuwa, hindi ba? Base sa pagkaaliw na nakikita niya sa mga mata ng kaibigan niya, malamang na si Naomi nga ang susi para makalimutan na nito ang kasawiang tinamon nito sa ex-girlfriend nito. Uy, Iya, sino umawi sa'yo? Tanong na nakasalubong niya si Joey. Kababata rin niya ito. Kauwi lang nito do'y umano si Pilipinas galing ng Dubai. Sira, pinilit niyang umiti. Sasampulan ko yung isang wave pool. Samahan mo naman ako. Yaya nito. Sure, pero teka, hindi pa ako naka-swimming attire. Magpapalit lang ako. Sige, hihintayin kita. Tumuloy na siya sa cottage na nirentahan nila. May pagkadaring-daring din ang swimsuit niya dahil wala rin iyon sa ikukumpara sa suot ni Naomi. Di hamak din na mas maganda ang katawan nito kaysa sa kanya. Slim kasi ito at mataba ang legs pero hindi siya nagpunta roon para makipagpaligsahan dito kaya minadali na niya ang pagbibihis. Hindi mong hesihino kaya alam niyang kapag nagpapakita ng motibong isang babae at si Naomi hindi lang iyon ang pinapakita, ipinaparamdam pa nito sa kanya. Kakarampot na nga lang ang suot nitong panligo ay panay pampasimpleng pagdaitin nito sa kanya. He felt flattered of course. Kahit naman siguro sino lalaki na may ego ay makakaramdam ng ganoon. Hindi siya naging player sa tanang buhay niya kahit pa nga sabihin na mga naunang relasyon niya ay hindi tumagal. Pero kaya rin niyang gawin iyon lalo kung may gusto makipaglaro sa kanya. Yayayain dapat niya si Naomi na lumublob sa pool nang mahagip ng paningin niya si Iya. Kalalabas lang nito galing ng cottage. Naka-swimsuit na ito. And he suddenly couldn't take his eyes off her. Hindi ito kagaya ni Naomi na kung rumampay parang contestant sa Miss Universe pageant. Naglalakad lang ito sa simpleng paraan. He couldn't help but notice how graceful she did it. Para siyang nahihipnotismo sa paraan ng pag-indayog ng balakang nito. Inililipad ng hangin ng buhok nito, pati na rin ang maninipis na sarong na nakatali sa baywang nito. Hindi naman slow motion ang pagkilos nito, pero parang ganun ang tingin niya rito. She was poetry in motion. That was another thing he had never noticed before. Mukhang napaparami na nga ang napapansin niya sa kaibigan niya. Halos lahat ay kaaya-aya. She's that hot, huh? Napilitan siyang balingan si Naomi na magsalita ito. What?
I said she's hot. I don't know. Yeah, right. How about a dip? Yaya nito sa kanya. Nakita niya nang salubungin ng kababata nilang si Joey si Iya. Mukhang hindi lang siya natuwa sa itsura ng kaibigan. Iyon ay kung ang paraan ng pagngiti ni Joey ang pagbabasehan. May sinabi pa ito kay Iya na nagpatawa sa huli. Pabiro ding hinampas nito ng braso ni Joey. Nairita siya sa tagpong nasaksihan. Let's go! Baling niya kay Naomi na inangkla na uli ang braso sa kanya. Panay ang sisid ni Joey, panay din ang paglitaw nito sa harap ni Iya. Medyo napipiko na siya dahil sobrang lapit nito. Ayaw lang niyang bigyang mali siya ang kinikilos nito dahil matagal na rin naman niya itong kilala at naging malapit din sila noon. Pero naging corner rin siya nito sa gilid ng pool at itukod ang mga braso nito sa kanya magkabilang tagiliran nito ay mahirap nang hindi pansinin ang ginagawa nito. You look so lovely, Iya, sabi pa nito. Gutom lang yan, kain ka uli, sagot niya. Walang biro, pwede ba kitang dalawin? Hindi pa ako patay, no? At Joey, baka naman pwedeng huwag kang magparamdam. Bakit naman? May BF ka na ba? Sabi ni tita wala raw siyang nababalitaan. Wala pa nga, pero hindi kita type. Masakit naman yata sa pandinig ko iyon ang sasabihin niya. Pero, inilapit nito ang mukha sa kanya. Pero posibleng magkaroon na, sagot ng isang tinig. Kagaya ni Iya, nagulat din si Joey nang makitang si Ino iyon. Kahit siya ay nanibago sa itsura nito. Kung aso ito, sa tingin niya isa itong Labrador, malaki pero napaka-gentle, napaka-playful at wala sa personalidad ang mga away. Pero sa pagkakataong iyon ay malapit na pitbull na ito ng lahat siya nito. Kulang na lang ay lumabas ang pangil nito. Ha? Teka, ikaw ba at siya? Hindi, tanggi ni Iya. Tsupe, sabi naman ni Ino. Pare, teka lang, parang balak kumirit ni Joey. Ano bang meron dyan? Tinig iyon ng daddy niya na pumukaw sa tensyon nila na umamuno sa dalawa. Wala tito, si Ino sumagot. Umiiling naman na naglakad palayo sa kanila si Joey pagkatapos natapunan sila ng nag-uuring tingin. Ano yun? Baling niya kay Ino nang maiwan sila sa pool. Ano yun? Napansin ko na mukhang nakakabastos na siya kaya namagitan ako. Or have I misread the situation? Hindi, pero akala niya ay ikaw at ako. Masyado kaya ito nagiging conscious sa bagay na yun. Dati naman pinagtatawanan lang natin yun Depensa nito. Iba na ngayon. I mean, ayaw mo na yung nalilink ka sa akin ganon? Okay, I understand. Sige, mamaya kakausapin ko si Joey. Sorry kung nakasira ako ng diskarte niya. Hindi ko naman alam na type mo pala siya. Hindi ko siya type at wala kang nadarama. Hindi bagay sa'yo. O parang lumalamig ang ulo mo. Sinabuyan niya ito ng tubig. Mukhang lalo pa ito naasar. Medyo nangimi siya sa ekspresyong na malas niya iyon. Pero agad din itong ngumiti. Ganon. Kung ilublob ko yung ulo mo kagaya ng ginagawa ko dati, nakangiting pagbabanta nito. Kung hahabol mo ko, nagdive siya at mabilis na lumangoy. Ang akala niyang una ay nakaungos na siya rito, pero maya-maya lang ay may humilis sa paa niya. Sinubukan niyan tumayo pero nasa malalim na parte niya yata sila dahil hindi na maabot ng mga paa niya ang swimming pool. Ang maagap na pagsapo ni Ino sa baywang niya ang pumigil sa paglubog niya. He treaded water as he held her afloat. Napakapit siya sa balikat nito. Ito naman ay lalong humigpit ang pagkakahapit sa baywang niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, pero gusto niya maglambitin sa leeg nito o kaya yumakap dito. Di yata't kay init ng mga kamay nitong nakahawak sa kanya. Sa sobrang init ay pinag-aapoy ng mga iyon ang kalamnan niya. Basa ang buhok nito, naka-flat pa nga ayon sa ulo nito. Pero kahit ganon ay gwapo pa rin nito. The way his eyes were shining as he looked at her made him look more handsome. Kung hindi nga lang siguro si Ino na kaibigan niya mula nung nakakaamping sila, ang kaharap niya.
ay malamang na nagka-crush na siya dito ng todo. Maybe it was true that absence makes the heart grow fonder. Yun siguro ang dahilan kung bakit biglang napakasarap nito sa paningin niya. May nagdive sa di kalayuan kaya gumalaw ang tubig. Sapat lang iyon para lalo pa siyang mapalapit kay Ino. It felt like a dream come true to be that close to Ino. Hindi niya inakala na masarap palang mangunyapit sa malapad na balikat nito. You two out there? Kailangan niya na ba ng lifeguard or something? Kung hindi nikahamali si Iya, ay boss ni Naomi ang narinig niya. Ang sarap nitong lunurin. Dahil kasi rito ay napilitan na si Ino na bahagya siyang ilayo sa katawan nito. Can you manage? Tanong nito. Ako pa? Ganti niya. Pumalikwas siya. Nagdive saka magilas na lumangoy palayo rito. Nice one. Komento ni Naomi na makaahon na siya. Parang na-bad trip ito. Tipid ng ngiti lang ang isinukli niya rito. Saka siya nagpasintabi at iniwan na ito. Nabulabog ang kalooban niya. Para kasing may mga kung anong nagising sa pagkatao niya na hindi niya alam kung paano uli pagtutulungin. Kaninang hawak niya si Ino, lalo nang mapasandal siya rito, ay kiligla noon lamang niya naramdaman ang gumuhit sa kanyang pagkatao. How strange. Ang mas strange pa, tila hinahanap-hanap na ito ng paningin niya. Pasimple niya itong nilingon at nang mahuli niyang sinusundan pa rin siya nito ng tingin, ay labis siyang nasiyahan. Ang kasiyahang iyon ay napalitan ng inis nang makitang nilapitan nito ni Naomi. Ginaya pa nito ang posisyon niya kanina na bahagyan nakakapit sa dibdib ni Ino. Kung hindi pa niya naalala ang pag-uusap nila nito tungkol sa plano nitong pag-aaliw sa lalaki, ay baka napadayo na uli siya sa tubig para hilahin ito pa ilalim. Iya, kararating lang ni na Tita Ida mo. Magbano ka muna, sabi ng kanyang mami nang makalapit sa kanya. Sa mga bagong dating na lang siya itinoon ng pansin niya para hindi na siya maimbiyerna sa inaasta ni Naomi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.